Magandang araw sa inyong lahat. May mga humihiling sa akin na gumawa ako ng content patungkol doon sa measures of central tendency. So, ngayon, aking tatalakayin ang mean, median, and mode, pero magko-concentrate muna tayo doon sa ungroup data. Kung maunti lang naman ang score, buti pa na ang gamitin na lang natin ay mga formula para doon sa ungroup data. Katulad ngayon, ah, meron lang tayong 10 scores. So, ibig sabihin, 'pag ganyan, huwag niyo na i-group. Gawin na lang natin ang kanyang mean o hanapin natin ang kanyang mean gamit ang formula. So, ang formula natin ay eto. Yung symbol ng mean, eto, yung item value na tinatawag, yun ang score ng mga bata. Ito yung X or yung score. Ito yung X or yung score. Okay. Then, yung N naman, ibig sabihin, ilan ang score? Okay, so 1, 2, 3, 10 yang score. Yun ang ating N. And then, ang ibig sabihin ng sigma, summation, meaning to find the mean, ibig sabihin, kukunin mo lang muna yung kanilang sum ng mga score and then divided by N, na yun nga, number of items. So, kung ating isa-substitute dito, yung ating total ng 10 score ay 249. Then divided by 10, ayun, kasi 10 yung ating number of scores. So, eto yung ating mean ngayon, 24.9. Ang pangalawa naman sa measures of central tendency na ating tatalakayin ay ang median. Okay. So, sa median, ang una niyong gagawin, i-arrange ang scores from lowest to highest or from highest to lowest. Ayun, either ascending or descending. Pag nai-arrange nyo na siya, tignan nyo kung ano ang nasa sa gitna. At dito sa ating scores or data, dalawa ang nasa gitna. Okay. So 23 at 27 ang nasa gitna. So you are going to add the two scores, then divided by 2. Then, ito na yung ating median, 25. Okay. Another example for median, ito yun. So, nagdagdag ako ng 40 doon. Kaya yung item natin, naging 11. Kanina, 10. Sige. Pagka 10, even ang ating n, dalawa nasa gitna. Ngayon, pagka add numbers ang ating n, ibig sabihin, iisa lang doon ang nasa sa gitna. Kaya dito, sa sample natin ngayon, after arranging the scores from lowest going to the highest, ang nasa sa gitna doon ay ang 27. Kaya ang ating median doon ay 27. Ang pangatlo naman sa ating measures of central tendency ay yung mode. Pag sabi nating mode, ibig sabihin, yun ang malimit na ulit o may kamukha. Okay? Sa ating sample dito, wala namang score na magkamukha. Therefore, ang answer natin doon ay no mode. Okay. Halimbawa naman, ito kunwari ay 23. Okay. Meron na tayo ngayong mode. Okay. Ang ating answer ay mode is equal to 23. Kasi naulit. Naulit yung 23. Okay, so we call it mono. Okay, monomodal. Okay. O halimbawa naman ganyan, ang ating data, mayroong dalawang naulit. Okay, so ang ating mode 1 ay 23. Ang mode 2 natin ay at 39. Ibig sabihin, meron tayong dalawang mode. Kasi magkasirami sila eh. So we call it bimodal. Okay. Kung tatlo, naulit, trimodal. Ganun lang.